Hello. Ma'am Janet Liwanag, our very lovely school principal. Ma'am Rosalinda Roque, Sir Roy Esperanza, to all the faculty members, parents, and to our esteemed students, good morning. And thank you for having me here today. It's an honor and I feel so nostalgic to be back here again. Like 22 years ago, nung last pa po akong nandito. For the information of everyone, kami po ang second batch na graduate sa Regina Apostolorum Academy. So, that essentially tells my age. Sa totoo po, kung nasaan man ako ngayon, malaking parte ng pagkatao ko ang Regina Apostolorum Academy. I'm a living proof. Dahil sa Regina, naging competitive ako. Na-develop dito yung pagmamahal mo sa pag-aaral, pagmamahal sa kaibigan, pagmamahal sa teachers, lalo kay Ma'am Liwanag na alam kong mahal na mahal ako. Pinaglaban ako yan noong mga panahon namin, 1998, 1997. So I'm really honored to be back here again, to be honest. So the theme of this year's commencement exercise is pursuing dreams and fostering resilience in the face of adversity. So I'll try to make my talk as simple as possible para makakonect ako sa mga bagets natin dito, no, na awardees. But first, we have to understand what adversity is. Ano nga po bang adversity? So adversity is difficulties or misfortune, yung mga challenges na kinakaharap natin every day. No? And what is resilience? Resilience is our ability to thrive in adverse situations. Paano tayo nakaka-cope up sa mga pagsubok, sa mga challenges natin? I believe I was invited here because Ma'am Liwanag believes that I'm a resilient person. And indeed I am. I will claim that. No, I'm 40 years old. May 2 anak na teenagers. And I've survived many challenges in life as a student, as a mom, as a wife, as a daughter. So yes, I can say I'm a resilient person. Pero ang pagiging resilient ko, hindi po yan na pag-aaralan. Hindi natin mababasa sa internet, tapos i-a-apply natin. No. Pinapractice po yan. No? So what I'm going to share to you today is, paano ba nagiging resilient ang isang tao? Especially sa ating mga young learners. Importante po sa inyo na ma-develop yung resiliency ninyo. I was once sitting there, I know, at sa ating mga magulang, umpisa pa lang po yan, nang ibibigay nilang pride sa inyo. I'm very happy. Nandyan sila kasi naging resilient sila sa panahon ng pandemic. Nag-aral sila kasi gusto nila maging proud yung mga magulang natin. So, isi-share ko lang po kung ano ba yung mga pinapractice kong mantra o personal beliefs ko para maging resilient ako. Number 1, okay? Kinig kayo mga students natin Positive self-talk. Dapat laging positive yung sinasabi natin sa sarili natin. Kapag may mga problema tayo, challenges, hindi pwede na ikaw sa sarili mo, ikaw palang, kinakancel mo na yung sarili mo, ay hindi ko kaya to, ganun, gaganon ka na. No. Dapat positive lagi. Sasabihin mo, kaya ko to. Alam niyo po, nung ginagawa ko yung master's, I just want to share, Mama, nung ginagawa ko yung master's thesis ko, ang ginamit kong methodology is phenomenology, and that's one of the hardest method ng pag-aaral. Para po sa kaalaman ng ating mga young learners, para makagraduate ka po ng isang graduate studies, kailangan gumawa ng libro. Ang tawag nila doon ay master's thesis. And you have to adapt a methodology.
Ang ginamit ko po ay phenomenology. It's like studying a certain phenomenon through the experience of other people. Nung ginagawa ko yun, alam niyo po, naglagay ako sa working station ko, nagdikit ako ng malaking sticker. It says, I can and I will. Every single day, before I start working on my book, I will tell myself, I can and I will. Kahit minsan nadi-disheartened ako, no? Kasi mahirap. Akala ko hindi ko matatapos. Pero sinasabi ko, nagpa-positive self-talk ako. I can, I will, was able to do it. I got the perfect score in my master's thesis, 1.0. So yun ang mahalagang matutunan natin. Positive self-talk. Tandaan niyo po yan, lalo sa mga young learners natin. Huwag mo ika-cancel yung sarili mo. Huwag mo ini-negative talk. Kasi kung ano po yung bina-vibe mo sa universe, pag sinabi mo, I can and I will, tapos sinamahan mo ng hard work, binive mo sa universe, ibabalik ng universe yan sa'yo, 200%. That's a tried and tested formula. Kung ano yung sinabi mo, babalik yan sa'yo. So, very important. Ang positive self-talk sa pag-develop ng resilience natin. No? Tandaan niyo po. Okay. Number 2, be hungry for knowledge. Be a life learner. Huwag tayong makontento na stagnant yung knowledge natin. Ito lang ang alam natin, no? Even the smallest things, like for example, you don't know how to cook. Ako nag-aral ako mag-cook, hindi ako marunong before. May hindi ako alam sa pagnenegosyo, nag-aral ako ng isang negosyo. May hindi ako alam sa ganitong bagay, pinag-aaralan ko. That's how you develop your resiliency. Dapat lagi kang hungry na malaman yung ibang mga bagay na hindi mo pa alam. Laging may room for growth. No? Kapag marami ka ng alam, dun ka nagiging matalino sa pagdidesisyon ng mga bagay. No? So at dun mo nadidevelop yung resilience mo, nakaka-adapt ka sa mga problema. Kasi may knowledge ka. Knowledge is power. That is really true. Okay? So you have to remember that. Yes? Learners? Are you still there? Okay. Alright, moving on. Okay, this is important in relation to resiliency. Okay? Your success, okay, learners, you have to listen, right? Your success will be defined by how you speak, how you write, and the quality of your ideas. Alam ko, nandito kayo ngayon kasi magaling kayong magsalita, magsulat, at matatalino kayo. Kaya nandito kayo ngayon. I-develop nyo pa yan. I-develop nyo yan. Kung sa tingin nyo, kulang yung ability nyo in communication, hindi mo masyadong na-articulate, mag-practice ka. If you have the chance to speak in English to someone else, to your teachers, to your classmates, speak in English. Practicein natin yung communication skills natin. Kasi importante yan. Pagka lalo nag-work na po kayo. No? Importante na a-articulate mo yung gusto mong mga sabihin sa mga boss mo. My bosses are in fact, FYI po pala ay mga Australian. They're father and son na Australian. So, importante yung communication skills natin. I-develop natin yan. Number 2, syempre yung paano tayo magsulat. Dapat tama ang grammar. Di po ba? Tapos dapat ang gagamitin natin mga words. Yung hindi ordinary. I-develop yan learners. When I was your age, of course, like, ordinary lang yung pagsusulat natin. Pero you try, like, gumamit tayo ng mga words na mas malalalim ang kahulugan. You try to do that. Okay? And of course, the quality of your ideas, paano natin na-develop yun? Dapat lagi tayo nababasa.
Hindi tayo nagbabasa lang ng mga fake news sa internet or sa Facebook. Dapat ang mga binabasa natin yung mga credible sources. Importante po yan. Hindi na tayo nagbabasa ng news, nagbabasa din tayo dapat ng fiction, non-fiction, opinion, everything. Doon tayo naging wide reader, doon nag-develop yung quality ng ideas natin. So, that's the third one. Okay? And I think the next one will be important, lalo po sa ating mga young learners. Do not compromise your values and your principles, even if you're the last man standing. Ito, madalas ako napaka-tropa sa ito. Alam niyo ang iwanan yan. Kasi kapag may prinsipyo ka, may paninindigan ka, maraming tao ang hindi tatayo sa katotohanan, sa tama, kasi majority ay hindi sinusunod. Kahit ikaw na lang ang nag-iisa, basta nasa tama ka, gawin mo. Stand your ground. Importante yan. Mahirap. It will bring you trouble sometimes. Mag-principal always ka. Pero it will bring you places. Kapag may kanilindigan ka, at part ng pagiging resilient yan. Alam mo yung paniniwala mo, values mo, tinulong sa bahay, tinulong sa eskwelahan, pagiging katoliko mo o ano religion mo, panindigan mo. Kahit anong sitwasyon, kahit nasaan ka. You stand your ground and don't compromise your values and your principles. Importante po yan. And of course, I think, lastly, I want to request our parents to stand up. Please, pagbibigyan na po ako. Hindi pa ako nagpapalagin para sa inyo. Mami siya dati. Stand up po. Okay? This is for you. Lastly, hindi tayo magiging successful kung if we don't honor our parents. So, bilang nakatayo na ang ating mga parents, palakahan po natin sila. Here! Yung pinakalakas na talaga. Okay. Tuloy po sa akin na yung learners sa sabihin natin kay Mami and Daddy ko. Okay? Palakpak ulit. Okay. If you after me, parents, no, you guys. Okay. Repeat after me. Parents, we honor you. We love you. Thank you. Palakpak ulit. Thank you, parents. Thank you so much. Nakakaupo na po kayo. I think that will be the pinnacle of my speech. But before that, sino ang Army dito? Army. DTS. Mga estudyante. Wala? Please. Ha? Sino ang mga Army dito? Okay. Ano yung bagong album ng Army? Bro, ano yung bagong single? Ha? Okay. Who said that? Who said that? Army! My bagong Army! Okay. Okay. Ito yung ating closing remark para sa mga next generation natin. Your best is yet to come. Nandito kayo ngayon, masisipag kayo mag-aral, I'm very proud of you. So your best is yet to come. Marami pa. Maging excited kayo, parents, kasi marami pang masulog yan. I-ready nyo yung mga sarili. And they are doing this for you to be proud of them. Okay? Your best is yet to come.